Welcome to Donmar TV News Channel. Mag-comment at mag-react tayo dito sa SMNI News Channel na Publicos survey na ibinalita nila. At mag-comment din tayo sa UP Diliman survey ng presidentials na nakakatawa. Okay, so before i-play natin yung video, guys, like and share this video para kakalat ito sa mga BBM supporters at sa friends and families natin. Okay, guys, so please like this one. Good news ito sa mga BBM supporter. Please like this one, guys. Okay, so we will play the video and we will react, comment on this latest news about the Publicos survey. Milagro ang kailangan ni VP Leni Robredo upang manalo sa pagkapangulo sa darating na halalan. Milagro raw ang kailangan, guys. Ayon sa Publicos Asia, si Admar Velando para sa karagdagang detalye ng balita. Pareho pa rin at walang nakitang significant na paggalaw sa ratings ng mga kandidato sa pagkapangulo at pangalawang pangulo sa darating na May 2022 elections ang resulta ng pinakahuling Publicos Asia survey ngayong Abril kung ihahambing noong Marso. Batay sa resulta ng pinakahuling survey ng Publicos Asia. Ayan, pause natin. Okay? Ayan. October, December, February, March, at saka March 30 to April 6 yan na survey. Makikita mo, Ferdinand Bongbong Marcos rin ang nangunguna. Okay? Siya nananatiling nangunguna si Bongbong Marcos sa presidential race na may 56%. Malayong-malayo ito sa pumapangalawa na si VP Leni Robredo na may 23%. 9% naman ang kay Mayor Isko Moreno, 4% ang kay Senador Ping Lacson at 2% naman ang kay Senador Manny Pacquiao. Sa pagka-Vice President naman ay patuloy na namamayagpag si Davao City Mayor Inday Sara Duterte na may 58%. Malayong-malayo ito sa pumapangalawa na si Senador Kiko Pangilinan na may 15%. 11% naman ang nakuha ni Senate President Tito Soto at 9% si Doc Willie Ong. Inilarawan naman ni Aureli Sinsuat, ang Executive Director ng Publicos Asia, na magiging boring ang halalan ngayong taon sa pagka-presidente at vice-presidente kung pagbabatayan ng resulta ng survey. So nakakapagtaka rin na mainit naman itong election campaign, no? Maraming debates na nangyayari, maraming press releases na lumalabas. Siyempre maraming may mga gulo-gulo din, pero ang masasabi ko, medyo boring itong president. Sabi niya, boring ito kasi ang layo ng agwat kina Leni Robredo at Bongbong Marcos. Panalo na si BBM, kaya nagiging boring na ito. Presidential election natin, kung ikumpara natin sa mga nakaraan election, Anya, mas exciting pa ang magiging halalan sa pagkasenador dahil sa hindi nagpapatalo ang mga luma at kasalukuyang senador at maging ang mga baguhan. Samantala, nalalabuan na rin si Sinsuat na makahabol pa si VP Leni Robredo sa ratings sa natitirang isang buwan bago ang araw ng halalan. Ayon kay Sinsuat, isang milagro ang kailangan ni VP Robredo para manalo sa presidential race. Ayoko naman magsalita ng tapos, pero kailangan siguro ng miracle para makahabol yung mga sumusunod sa frontrunner sa presidential at vice presidential race. Hindi ko yun sinasabi dahil yun lang yung tingin ko, pero yun yung baka may miracle kasi lagi naman siyang nagrarally sa simbahan. sinasabi ng datos. Hindi lang yung datos namin, pero yung datos ng lahat ng survey firms dito sa election na to, at dun sa historical data ng 2010 at 2016 elections. Ginawa ang survey ng Publicos Asia noong March 30 hanggang April 6 sa may 1,500 mga respondent. Para sa Pilipinas kong mahal, Admar Velando. Okay, yan. Guys, sa Publicos survey, nangunguna pa rin si Bongbong Marcos. Pero nakakatawa ito, guys. If makikita mo, mas malaki pa yung undecided kesa Isko Moreno Dumagoso. Mas nauna pa yung undecided. Isko, magbitiw ka na. Okay. So moving forward, i-explain natin itong Leni Kiko Taps
UP Diliman Polls. Okay? Post ito sa isang page na supporter ng mga Lenny supporters. Okay? Nakita ko lang ito sa Facebook page ng Lenny supporter. So, ang nakalagay dito, Lenny Kiko tops UP Diliman Polls. Of course, alam mo naman yung UP na baka Robredo yan. Mga dilaw yung UP, di ba? So, ang nakalagay dito, from February 5 to February 28 raw itong sinurvey. 106 out of 25,607 UP Diliman students. Oh, ang 5,106 out of 25,607 UP Diliman students weighted in on their picks for country's top post through Pulso ng Diliman. Mayabang pa nila itong survey ng Diliman na alam naman nilang balwarte ito ng mga dilaw. Ay, nako. Hindi ito buong Pilipinas. The university's mock polls for the 2022 national elections. The survey used non-probability sampling. Its result do not represent the whole UP Diliman population nor the preferences of all UP Diliman students. Only those with over 0.1% of the vote are displayed below. Okay, so ito guys. Number 1, of course, Lenny Robredo got 95.4%. At hindi ko naman ito hindi naman tayo mag-judge. Sila rin naman ang nag survey nito. So of course 95.4%. Pangalawa pa si Calyode, alam mo naman, 'di ba? Yung UP Diliman, maraming mga ano diyan. Alam mo na, yung mga kaliwa diyan. At pangatlo si Panfilo Lacson. Pang-apat si Isko Moreno, talagang linagay sa number 5 si Ferdinand Marcos. Yay! Panalo na kayo sa UP Diliman lang. And Manny Pacquiao is last. Manny Pacquiao, mag-ano ka na? Concede ka na. Dito naman sa Vice President sa UP survey, Francis Pangilinan 84.4%. Kita niyo yung pattern? Pangalawa si Bello. Alam na. Yung mga Diliman dyan. Yung mga kaliwa natin dyan. So, number 2 si Walden Bello. 5%. Willie Ong. Okay, ito si Willie Ong. Wala akong comment dito. Vicente Soto. Pang-apat. Sara Duterte. Talagang pinanglima nila yung si BBM at si Sara. Di ba? Students ito ng UP Diliman. Ay, nako. Of course. Ano man naman, nakakatawa talaga itong kanilang survey, guys. So at least, sa mga ganitong paraan, matutuwa din sila. But the end of the day, ang mananalo, si BBM at si Sara. Okay? Kita naman yung video kanina, di ba? Na sabi ng representative ng Publico survey na talagang boring na itong election na to. Panalo na talaga si BBM. Okay, moving forward. Ito yung sa Publico's Asia survey. This is from the month of December. Okay? So, si Bongbong Marcos ito na. I think ito ay sinamarize na nila ito from December survey, yung pag-start ng filing ng candidacy hanggang ditong last month na ito before election. So Marcos, sa lahat-lahat sa presidential survey, siya ang nangunguna. And this is the score of Bongbong Marcos sa lahat ng survey ng Publicos before the May 9 election. Marcos got 52, 52, 55, and 56%. Yan ang lahat. Okay? So, si Lenny Robredo naman, 20, 22, 21, 23. At least, from 20 to 23, may tatlo kayong increase. Okay, palakpakan. Isko Moreno, mas malaki pa ang undecided. Okay. Isko Moreno, 8, 9, 8, 9. Pag election yan, 8.
Okay, pangatlo, 8989. Consistent yung 8989 mo, Mayor Isko. Si Undecided, 8985. Ito yung mga taong nalilito pang sinong iboboto. Sa sobrang lito nila, ang iboboto nila si BBM. Okay. Ping Lacson, 3344. Okay, so ito yan. 4 yan na survey, ha. 3. Pacquiao, pang last, 2322. 2322. Okay, Pacquiao. I think I smell boxing again. Talagang matatalo ka na. Bumalik ka na sa boxing. Okay, sa Vice Presidential Voter Preference. Okay, Publicos Asia pa rin ito. Mayor Sara, sa 4 na survey, first 55, then 54, then 57, then to 58. Tumaas. Si Kiko, si Sanaol, 10, 14, 13, 15. Very good. 15. Kiko, malapit ka na for second place. Okay, Tito Soto, 11, 9, 10, 11. I rather choose Tito Soto as second place for me. Okay, ano lang talaga, yung kampo talaga ni Leni Robredo, nandyan lahat yung mga kanilang machinery. Kaya advantage ni Kiko. Pero ang mas magaling si Tito Soto. Diba? Alam naman natin yan lahat. And Doc Willie Ong, 11, 13, 11, 9. Sayang itong si Doc Willie Ong. Sana nagsenador na lang ito. Kasi magaling rin ito eh. Mayor Isko kasi. Lito Atienza, 2111. Naging mababa si Lito Atienza. Kasi hindi na siya nakapag-kampanya dahil inoperahan yung tuhod niya. Inikayat pa si Lacson na magbitiw na lang. Ay, nako, Lito Atienza. Si Walden Bello, ito yung nagmura sa debate. Galit na galit kay Sara. 1-0-1-1. Mura pa. Yan ang napala mo sa pagmumura mo kay Sara Duterte. So, ayun guys. Yun ang good news natin sa mga BBM supporters. Keep tracking this survey. We will update you with all of this survey. Iba't ibang mga kumpanya na nag-conduct ng survey para hindi tayo mabudol. Okay? So, like and share this video. Please, right now guys, you like that there. Okay? Like this video para kakalat ito sa algorithm ng Facebook at YouTube. Okay? So, share this one to your friends and families. Don't forget to subscribe to my YouTube channel, Donmar TV, and also sa Facebook. Please follow my Facebook page and hit the notification bell para updated kayo sa mga latest balita tungkol sa election, tungkol kay BBM, para hindi tayo mauuto sa mga ibang kandidato yung maggagawa ng mga peking balita. Okay? So guys, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Enjoy this video. Mag-comment kayo down below para usap tayo kung ano talaga itong ibang kandidato. Ano na ba talaga? Hindi ba kayo mag-concede? So, okay. So, hanggang dito na lang. See you in my next video. I hope nasa mabuti kayong kalagayan. And have a blessed day. And God bless everyone.